buhay ko. Kahit ganito kayo, kahit ganito yung pamilya ko. Pakiramdam ko lahat sila. Lahat sila pinagtutulungan ako. Buti na lang, may ako kaibigan. Buti na lang, may drugs, may sigarilyo, may shabu. Buti na lang, narito kayo. Hanggang sa hinayaan niyang makapasok ang Diyos sa kanyang buhay na siyang magbibigay ng liwanag sa madilim niyang landas. Napakasarap talaga mag-puri sa Panginoon. Hallelujah! Kapatid, ano yung ginagawa mo? Pagkala na masama yan, kasalanan yan. O bakit? Anong kasalanan? Kasalanan ba mo? Kasalanan to? Eh bakit? Pinababayaan nila ako eh. Kapatid, di mo masisisi ako yung mga magulang. Pero may regalo ko para sa iyo. O din. Biblia, salita ng Diyos, para mabago mo yung pag-ugali mo. Diyos, eh hindi naman totoo yun ah. Basta hindi niya kaya baguhin ang buhay ko. Kapatid, Bagyan ka na lang dito. bigyan mo lang ng pagsinan sana basahin mo ay hindi ka lang lang. Makakain mo ba ito? Hindi pala siya po. Hindi pala ako mga sa kanilo. Hindi pala niloko nila ako. Lord, patuloy ko na matawag niyo ako. Lord, kaya nagbukas ko kayo sa puso ko, Lord. Tatanggapin ko kayo bilang Panginoon na napagligtas ko. Anak, Lord, alam mo bang mahalaga ka sa akin? tawagin niyo ako. At tandaan mo anak, mahal na mahal kita. Sapagkat walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig na isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Naranasan na ba natin umiyak sa Panginoon dahil sa ating mga kasalanan? Huwag tayong maiyak dahil sabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang matuwid sa kanya. Huwag nating hayaan na lipinin tayo ng kasalanan. Dahil hindi pa natin alam, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, binigay niya ang kanyang anak. Kapatid,